Ito po ang aming new project dito sa Green Meadows. Nag-uumpisa na po silang dismantle mga anik-anik. Second floor po ito. Hi Kuya, good morning. Ilang araw na tayo dito, Kuya? O, 3 days ago pa lang kami nag-umpisa. Ito na ang kanilang nagawa. Pangatlong araw. Okay, ingatan yung sahig, Kuya. Meron pa po itong kasamang swimming pool. Ito po ay demolish din. Edit mo ako ate ah. Sir Tom. Bakit ako lang kay boss to? Ayan. Yung bahay na bababa muna po ako. Tingnan ko po sa baba para makita ni boss kung ano na ang mga natrabaho ng mga tao loob ng 3 araw. Po yan, natanggal na mga yung po at hindi pa naumpisahan. Ito lang po muna yung mga natanggal. Sige Kuya. Nahiya si Kuya. Gwapo mo naman. Ay, ayun ako. Akala ko multo. Ako pala yon. Ayan, ang mga natanggal na dyan. Okay. Okay, eto. Tanggalin pa rin po yan. Lahat po yan. Yan po yung mga windows po na oo. Hingi na tayo ng sa kay ma'am. Oo. Sige, sige. Bukas. Okay. Bukas pwede, no? Oo. Tanda. Ito na natin. Good. Okay, lalabas muna po ako dahil baka ako'y matabunan dyan. Sayang ang aking ganda. Mga kamato, dito sa dinimolish natin sa Green Meadows, makikita nyo yung mga recovery na kahoy. Uno natin tinatanggal yan dahil yan yung pinakamabigat na parte dyan sa ating dinidemolish. Unang-una, nasa ibabaw siya, saka hindi siya po pwedeng isabay pag-bigger. Iningatan natin ng mga kahoy para masave siya, may benta natin sa mas magandang presyo.
Kaya ganito kasi, pagka nagdidemolish ka, pagka nadamage ka, panggatong yun, bumaba ang presyo. Kaya kung tutusin mga kamaso, una natin tinatanggal lahat ng mga bakbakin na bago. Gaya ng pinto, hamba, iniingatan natin yan dahil lang hamba pagka napingasan, inaayawan na ng customer. Sa trabaho na ito, pagka hindi ka nakakaintindi kung ano yung dapat ingatan, sayang. Dahil yung mga maliliit na kahoy na yan, puro panggatong na yan, mga kamato. Pinalas na natin una yung mga flooring. Dahil puro tabla ang flooring ito. Mga basura na yan, ilagay lang natin sa gilid para sa ganon. Pagdating ng backhoe, makakapag-breaker siya kaagad nang walang matatabunan na basura. Kaya lagi nating nililinis yung ground. Kasi pagka may kahalong basura yung broken, inaayawan sa tambakan. Kasi pagka maraming basura, hindi nagiging magandang compaction ng kanilang ground. Dito sa Green Meadows. Ano ba ngayon? Saturday. Wala nang kahoy sa ibabaw. Yan. Puro simot-simot na lang yan. Bali Martes, darating yung bako. Lunes yung deposit. Puro breaker na lang to. Mga 1 week yung breaker nito. 1 week sama durog. Yan, lawak. Kabakal din. Daming bigas sa ibabaw. 15 tons payat. Payat yung 15 tons nito. Malaki yung bakal niya. Mas mabiga. Dahil pang kahoy. Simutin na lang. Yan. May pang kahoy, marami pang kahoy yung bayaran natin. Dahil pa sa pang-load. Bali umabot ng kulang-kulang 5 forward pala. Lahat-lahat. Yan na lang. Kung mapapansin nyo, napakabilis ng trabaho. Halos sa loob na 1 linggo, ito na kagad yung naging trabaho natin. Halos 1 week lang, natatapos na natin ito. Yan na po yung pinaliwanag ko nung nakaraan yung video natin na pag malinis siya, walang magiging sagabal sa galaw ng bato. Ganyan din po sa tao, hindi tayo magiging magastos sa tao. Katunayan po, nagbawas na tayo dyan ng 4 na tao. Para sa ganun, malumit na yung ating gastos. Puro breaking na po yan. Ang natitira na lang po dyan, yung namumulot ng kahoy at yung nagkakating ng bakal para ma-retrieve natin yung mga recovery, ma-maximize natin yung kita ng ating demolition. Tutusin po, yung structure na 2 palapag, eh, kayang-kaya ng bako po na tapusin agad yan dahil hindi nito kailangan malalayan pa sa mga pag-knockdown ng mga wall. Siya na mismo, sarili niya, kaya niyang tapusin lahat ng mga wall na yan. Dahil abot na ito ng bako. Umamit po tayo dito ng 1/4 capacity crawler type bako. Ito po ay maliit na bako lang. Pero titingnan mo, halos ang trabaho niya ay kaya-kaya yung 1/2 capacity. Bago po kasi yung bako natin ngayon dyan, kamatis. Pati breaker niya bago. Kaya nakita nyo, napakagilas-gilas. Itong po natin to, i-estimate natin, matatapos tayo sa loob ng 8 araw o 10 araw. Sa pati na po paglilinis yan. Dahil po yung pag-breaker namin, tatagal ng 4 na araw at ang nakauling tatagal ng 4 na araw. Tapos po noon, ay sinilig na. Yan ang mga nakasunod namin plano na trabaho.
Kaya nakikita na kamasok. Yung gano'ng katikat yung ating bako. Saka ganyang kalagayan po kasi kahit hindi lumapit ang tao dyan, lalapit na lang sila pagka watcher lang po ang nagbabantay dyan. Yung ibang tao, naglilinis na lang ng ng mga bakal na nakapasalit sa paligid ng ipon. Yan, nakita niyo mga kamasok. Wala na, hindi na natin kailangan ng tao na para gagalaw dyan. Ayan mga kamasok. Kagaya ng pinaliwanag ko noong nakaraan, katapos ng 8 araw, maghahawling na tayo. Yung napalang tinanggal natin na mga tao dyan, noong nakaraan, nilipat na natin sa ibang site para doon naman sila magpanibagong trabaho. Ganyan po ang sistema natin. Pagka yung medyo pwede nang magbawas ng tao, inililipat natin sa ibang mga trabaho. Para sa ganun po ay hindi naman sila mawawala sa ating sirkulasyon. Nakita nyo yung mga tao natin na binabantayan yung mga lumilitaw na bakal, yung mga maliliit na natatabunan. Para sa ganun, pakinabangan pa at hindi maitapon. Yan mga kamato, yung karga ng truck, nakikita nyo. Mga kahoy yan na may exit at saka may mga damage. Dahil sa buyer, minsan ninaayawan po yung kalahati buo, kalahati damage. Kaya inuuwi na rin natin yan. Ito po ay estimated namin na matatapos namin ito ng ang howling ng 3 araw. Dahil ang pag-i-schedule namin is tagad dahil limitado rin yung oras ng pag-howling ng truck. May mga restriction po ang subdivision. Inaalaw lang kami magtrabaho 9 o'clock onwards hanggang 4 o'clock. After 4 o'clock, wala nang noisy works. Para hindi po tayo makaabala sa mga sa paligid natin. Maaring may mga nag-uopisina, maaring nagpapahinga. Kaya po hanggang ganung oras lang tayo po pwede. Kasabay na rin ng pag-aakot ng mga recovery, yung kahoy, yung mga panggatong, at yung mga bakal.
Minsan po maggagawa ako ng video ulit para doon naman po sa ginagawa naming uling, yung mga wala po tayong tinatapon dyan na kagaya ng mga paggamit. Lahat yan ginagawa nating uling. Pakinabangan at yung mga medyo mahaba pa na kahoy ay ginagamit naman ito sa furniture. Inibenta natin sa mga buyer na furniture ang negosyo. Sunod naman po niyan mga kamaso, tatanggalin natin yung mga puting. Napaka-importante na matanggal ang puting po sa pagkukonstruction para hindi po sagabal sa paghuhukay ng mga pundasyon. Tatanggalin po natin pati mga tie beam niyan mga kamaso. Yan ang susunod nating video mga kamaso. Sundan nyo po yung hanggang matapos natin itong video na to, itong project na to para lubos nyo maunawaan kung paano namin ginagawa ang isang project. Ayan, pre. Wala na, pantay na. Konti na lang. Ubus na yung stockpile. Breaker naman bukas. Malinis na. Yan, may butas. Diyan natin lalaglag yung ibang debris. Ilang nakailang truck tayo lahat? Hindi, yung mga nauna pa. Lahat? Siyang lahat? Hindi. Pantay na. Parang Eloy. Alam na. Bukas, poste na lang. Makikita nyo yung mga bakod na yan ay kasama na po namin tatanggalin yan mga kamaso. Tatan-over natin yung site, bare na siya. Wala nang konkreto sa underground. Tatanggalin na rin po namin lahat yung mga extended fence na yan na ginamit nating dust protection para yung kabila hindi ganong maalikbukan. Bukas, poste na lang beberkerin para matapos na. Mga kamaso, narito na po tayo sa huling parte ng ating demolition. Dito sa mga pagkakataon na ito, makikita nyo yung mga unti-unti pa tayong pinapatag dahil ito yung pinanggalingan ng mga pundasyon. Ngayong araw na ito ay matatapos na yung mga tatanggalin natin na pundasyon. At kasabay nito, ipupull out na yung mga huling materialis na naiiwan sa loob ng site. Pagkatapos nating mayangat yung mga puting, siguro mga 1 o'clock. Tapos na ito ay papatagin na po ito ng ating bako. Yung bako kasi natin merong sariling doser din yan. Doser yung pantulak po ng lupa. Yan napakadaling ipagpatag yan. Kaya mas magandang mag-clearing pagka ganyan ang gamit dahil yung lahat ng basura may tutulak sa gilid at yung maiiwan sa mismong kalagitnaan ng lupa ay malinis at makinis yung ating pinaka-sahig, yung pinaka-lupa. Doon na lang natin pupulutin sa gilid yung mga basurang unti-unting naiipon ng bako. At pagkatapos po nito ay ipupull out na natin yung bako ngayong araw na ito para ilipat na naman po sa ibang project. Kaya din po yung mga malilit na basura na yan ay aakutin na rin natin at para may turnover na siya. Ayan mga kamaso, nakatapos tayo ng isang project. Sana po ay naibigan nyo yung bawat episode ng ating video. Masubaybayan nyo po sana ito mga kamaso para kung nais nyo man maghanap buhay ng kagaya ng ating hanap buhay ay may kaalaman na po kayo para po sa ganitong klase ng hanap buhay. At kung kayo naman po ay magpapagawa at kayo mismo yung magpapademolish, maintindihan nyo po yung ating mga ginagawa na ganito. Sa mga viewers na gusto magpa-demolish, hindi lang po demolition ang ating ginagawa at sa mga ibang episode ng aking video
ipapakita ko rin po yung mga ibang tinatanggap namin serbisyo. Para po sa ganon, kung meron pong ipapagawa kayo na tugma sa aming serbisyo, pwede niyo po kaming kontak. Maraming salamat po mga kamaso. Sana nagustuhan nyo ang aming project, ang video na aming mga ginawa. Please follow po sa FB page at saka sa FB account. Ganun din po sa Instagram. Pakisuportahan nyo na rin po ako at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw. Paalam.